Kasama sina Killua at All-Uka, nagtungo si Gon sa paanan ng puno at nalaman ng impormasyon tungkol dito. May taas ito na 1,784 na metro, ito ang pinakamataas na puno sa buong mundo. Habang papalapit na sa katapusan ng kanilang paglalakbay, magkasamang nakatayo sina Gon at Killua sa ilalim ng dapit hapon, puno ng pasasalamat ang kanyang boses. Killua, salamat sa lahat. Nagpigil ng emosyon si Killua, pilit na pinagaan ang damdamin, gumiti siya ng bahagya at pabirong inalala ang maraming beses na pinahirapan siya ni Gon, mula sa padalos-dalos na desisyon nito hanggang sa pagdadala sa kanya sa panganib. Pero sa likod ng kanyang biro, naroon ang init ng pagkakaibigan. Pareho nilang alam kung gaano sila lumago dahil sa isa't isa. Ibinunyag naman ni Killua ang totoo tungkol sa paggaling ni Gon. Si All-Uka pala, siya ang nagpagaling sa'yo, mahina ngunit puno ng pagmamalasakit ang kanyang tinig. Ipinakilala niya si Nonika, ang mahiwagang nilalang na nananahan sa loob ni All-Uka. Ipinaliwanag ni Killua kung paano nagdulot ng pagkakulong sa kanila ang kakayahan ni Nonika na magbigay ng hiling, pero tiniyak niyang malaya na sila ngayon. Nangako si All-Uka na babalik sila ni Killua kapag napagod na sila sa kanilang mga paglalakbay. Habang nagpaalam sina Gon at Killua, ramdam ang bigat ng kanilang pagkakaibigan, punong-puno ng di masabi-sabing damdamin ang kanilang pamamaalam, ngunit may tiwala na muling magtatagpo ang kanilang landas balang araw. Umakyat si Gon sa World Tree, dala ang tahimik na determinasyon. Sa kanyang pag-akyat, narinig niya ang sigaw ng isang kapwa umaakyat na humihingi ng tulong, walang pag-aalinlangan. Tumulong si Gon bago muling nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagdating niya sa tuktok, tumambad sa kanya ang isang nakamamanghang tanawin, isang malaking pugad ang naroroon, at sa kabilang panig ay naghihintay si Jing. Palaging misteryoso si Jing, tahimik niyang inihagis ang isang mansanas kay Gon. Naupo silang dalawa, tahimik na pinagmamasdan ang tanawin. Papaano ba talaga ang hinahanap mo? Tanong ni Gon, puno ng kuryosidad at pananabik. Nag-isip si Jing bago sumagot, ikinwento niya ang kanyang pagnanais na matuklasan ang isang sinaunang libingan ng hari, isang bagay na hindi niya makuha noon dahil kulang pa ang kanyang kakayahan. Ngunit habang nagkukwento, inamin ni Jing na ang mismong paglalakbay patungo sa kanyang layunin ang mas mahalaga kaysa sa layunin mismo. Tahimik na nakikinig si Gon, nakatuon ang tingin sa kanyang ama. Ibinunyag ni Jing na ang World Tree na kanilang inakyat ay isa lamang paon lang hindi pa ganap na lumalaki. Ang tunay na World Tree ay matatagpuan sa malayong lugar, kung saan ang Maguan Mountains lamang ang kayang magpalago nito sa buong taas. Ngunit kahit ngayon, ang hinahanap ni Jing ay nananatiling wala sa kanyang harapan. Habang dumidilim ang araw, tahimik na ibinalik ni Gon ang hunter license ng kanyang ama, ang license siyang nakuha niya mula kay Kite noon. Nagpalitan sila ng ngiti, at sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang mga karanasan sa Whale Island, tulad ng mag-ama na muling nagkakilala. Matapos ang lahat ng laban at paglalakbay, natagpuan na ni Gon si Jing, hindi bilang perpektong ama, kundi isang taong may pagkukulang, ngunit may tahimik na pagmamahal. Dagdag pa ni Jing, sa kabila ng mundong ito, may mas malaki pang mundo. Kung gusto mong marating yun, magpatuloy ka lang. Habang tinatanaw ni Gon ang malawak na mundo, alam niyang hindi dito nagtatapos ang kanyang paglalakbay, kundi nagsisimula pa lang. Naghiwalay sila ni Killua, Leorio, at Kurapika sa kani-kanilang landas, pero nanatiling konektado sa isa't isa. Ang tunay na pagkakaibigan, hindi nagtatapos sa pamamaalam, ito ang nagiging lakas para magpatuloy, kahit gaano kahirap ang daan. Maraming salamat po sa panunood, paki-comment po sa ibaba kung anong anime series ang ating gagawa ng recap sa susunod na video. Salamat po.